Okay, so dito na tayo magtatapos sa subject na ito at itutuloy ko yung mga questions kanina na dapat nating maitanong sa mga dinidisciple natin at mai-relate yung ating experiences sa mga questions na ito kasi ito yung mga makakatulong sa kanila para mas magiging honest sila sa atin na mag-open ng kanilang mga nararanasan dahil pag hindi na na-open yung kanilang mga nararanasan ay nakaka-apekto yun sa kanilang paglago. Mabilis talaga ang paglago ng isang believer na nai-open up niya yung kanyang mga struggles, yung kanyang mga ginagawa para siya ay lumago spiritually. Pag yan ay naikikwento niya sa iba, nakakatulong yun para mas ma-motivate siyang gawin yon. At syempre, sinabi natin, relationship building is a process which takes time. Then, ito yung mga questions na makakatulong para mas yung pag-invest natin ng time sa kanila ay mas palalaguin niya yung tiwala sa isa't isa. Yan. So, ito yung mga suggested questions lang. Suggested lang, pero kung ako sa inyo, ay gagawin ko yung suggestion na ito dahil subok na yung mga questions na ito na hindi naman direktang tinatanong mo sa kanila yung mga question na sinasabi ko, kundi ginagawa nyo ng diskarte na ang makukuha nyong sagot ay yung mga sagot sa mga questions na ito. Yan. Kaya yung number 6, what are your greatest confusions about your relationship with God? So, kailangan malaman natin yun sa kanila. Kasi kahit na mga ministers nga may mga confusion sila. May mga area of doctrine or area of teaching or area of ministry na kahit matagal na sila na nagsiserve sa Lord, ay meron pa rin silang confusion sa area na yon. So kapag ang bagong syempre kung ang matagal ng minister ay naku-confuse pa rin, may confusion pa rin, how much more sa mga bagong believer, di ba? So ang bagong believer may areas of confusion yan. So ang iba sa kanila kapag hindi nabigyan ng kasagutan, nakakaapekto yun sa kanilang paglago. Kaya importante na namomotivate natin yung mga dinidisciple natin na i-open nila sa atin as their discipler kung saang area yung kanilang yung nakukonfuse pa rin sila. Halimbawa, karamihan yan, nakukonfuse pa rin sila, lalo pag may narinig sila about the teaching of Trinity. Then ang iba, ang kanilang explanation sa Trinity, iba. Ang mga iba ay hindi talaga sila naniniwala sa Trinity. Tapos nagtuturo tayo about Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Then nakukonfuse sila sa area na yan. Ang iba, nakukonfuse sila about sa salvation and water baptism. At marami pang mga areas of confusion ang mga believers, lalong-lalo na sa mga baguhan. Lalo kung yung dinidisciple ninyo galing sa ibang religion yan na na mahilig sa doktrina. So marami kang lilinisin sa kanya. Kumbaga kung sa isda, siya yung klase ng isda na maraming tinik. Di ba? Hindi magkakaparehas yung isda. Merong isda na kunti lang yung tinik, marami ang laman. Pero meron din mga isda na kunti lang yung laman pero maraming tinik. Or maraming laman pero marami ring tinik. So, kung gusto mo talagang mapakinabangan yon, ay syempre, patience na magtanggal ng tinik. So, may mga ganong klaseng madidisciple tayo. Ang mga iba, kunti lang yung tatanggalin mong tinik. Yung mga iba, marami-rami. So, may mga principles na may apply ka sa iba na hindi applicable sa iba. So, importante dyan, sa dinidisciple mo, ay mapag-open mo siya kung saan siya nakukonfuse para
sa area na yon, yun ang ipiprepare mo na ituro sa kanya kapag kayo nag-meet for one-on-one Bible study or sa small group Bible study ninyo. So alam mo kung ano yung ituturo mo kasi doon sila nakukonfuse. Number 7 is what habits intimidate you. Ano ba yung mga habit na kung saan nag-struggle sila, no? Ito ay depende sa kung gaano nakalalim yung relationship ninyo bago sila makapag-open. Ang normal o ang madalas na madali nilang i-open diyan yung struggle nila sa alcohol or sa sigarilyo. Yan ang madalas. Sa mga ibang bagay na bad habits nila ay it takes time pa bago sila mag-open up sa'yo. Huwag mo silang madaliin. Huwag mo silang pilitin. Okay? Hindi naman pwedeng i-prank mo siya kaagad sa ibang struggle dahil baka ma-offend siya. Okay? So, kung ano yung sa palagay mo ay hindi pa niya mahirap i-open sa'yo, then yun muna. Maging kontento ka muna doon. At least nag-open siya, nag-start na siya. Pag nag-start na siya mag-open ng ganong problema niya, so may possibility na mag-open up pa siya in the future ng mga iba pa. Kasi pag nag-open sila, nagkakaroon ng ng closure yan sa kanilang buhay. Hanggat hindi nila ino-open na isang bagay, ayaw pa nila magkaroon ng closure sa bagay na yon. So, hindi mo muna sila pwedeng pilitin doon. Pero kung alam mo, nadi-discern mo na yung problema niya yon, then at least alam mo kung saan mo siya pagpipray. Kasi hindi naman ibig sabihin na ni-reveal sa'yo ng Lord ay i-open mo sa Kanya. Hindi. Baka naman ni-reveal ng Lord sa'yo yon na problema niya para ma-intercede mo siya. Yeah, kasi baka naman yun ang dahilan tapos akala mo ay para i-open sa kanya at na-offend siya tuloy. Nakasama tuloy, hindi nakatulong. Next is how is your relationship with your spouse? Kung siya may asawa, kung siya may boyfriend, kung siya may girlfriend, dapat nakukumusta mo. At ang purpose mo na kinukumusta yon hindi para masulot mo siya. Or masulot mo yung boyfriend niya, yung girlfriend niya. Ang purpose mo, kaya mo kinukumusta yun, para matulungan mo na maayos yun. Kasi baka naman tinatanong natin yon kasi type natin yung boyfriend niya. At kumukuha tayo ng assurance na wala na sila para makapasok tayo. So, kailangan nating iwasan yon. Or baka, kasi may mga ganun tunay na pangyayari to. Kasi yung asawa niya pala, yung dinidisciple niyang lalaki, small world nga kasi yung dinidisciple niyang lalaki, yung asawa nun ay ex niya. At hindi sila nagkaroon ng closure noon sa kanilang relationship. Kaya kinukumusta niya lagi kung yung relationship nila. At kung yung lalaki nag-open up siya, na pag nag-open siya na may problema, abay nagiging mas interesadong magtanong-tanong pa ng kung ano-ano. Buti na lang hindi natuloy yung kanyang plano. Dahil si Lord nang gumawa ng way para hindi ma-pursue ng nagdi-disciple na ito yung pwedeng ikasira ng gawain. So, maging careful tayo dito. Gusto nating malaman kumusta yung relationship niya sa kanyang asawa para makatulong tayo. Kumusta ang relationship niya sa kanyang mga anak kasi madalas mga magulang namumroblema yan sa anak. Para at least makatulong tayo. Kung wala man tayong may advice, at least alam natin yung ipagpipray natin. Alam natin yung kasalukuyang sitwasyon ng kanyang buhay. Then, ang susunod, if I were to ask your spouse about
your state of mind, state of spirit, state of energy level, what do you think would the response be? So ito'y katanungan doon sa medyo lumalalim na yung relationship ninyo as discipler and disciple. Pwede mo na itong pasukan kasi private na yung mga ganito eh. Pero the more na lumalalim kasi yung pwede niyang i-open sa'yo, mas mamomotivate siyang lalago. Mas lalalim din siya sa Panginoon. Kasi principle yan. Sa kung anong lalim na yung ino-open niya sa'yo, then alam mo na ganun na rin kalalim yung gusto niyang marating sa Panginoon. Yan. Kasi naobserbahan ko yan sa mga dinidisciple ko. Yung nag-o-open sa akin ng mga private matters na ng kanyang buhay. Sila yung alam ko sa ngayon mas malalim sa Panginoon. Meron nga akong dinidisciple na hindi siya malakas ang loob pagdating sa public speaking, no? Madalang siya sa pulpito, pero pag siya ay nag-open sa akin ay mga private na mga bagay. Pero sa lahat-lahat sa kanila, pagkukumparahin ko yung kanilang spiritual growth, siya ang alam kong mas pinakamalalim sa Lord. Yan, kasi yung principle yon, kung gaano kalalim yung nai-open nila sa'yo, ganun din kalalim yung kanilang gustong marating sa Panginoon. Yung mga mabababaw pa lang yung ino-open nila sa inyo, ay mababaw pa rin yung kanilang, mababaw lang yung kanilang gustong marating sa Lord. Sasabay yun kasi ang pagpapakalalim sa Lord ay sasabay yung pagpapakalalim ng pagbabagong buhay. At yung pagbabagong buhay ay nangyayari yon kapag willing ka nang magkaroon ng closure doon sa mga alam mong hindrances ng growth mo, or alam mong yun ang pumipigil kung bakit hindi mo pa nakikilala si Lord ng lubusan, or pumipigil doon sa paglalim ng pag-worship mo sa Kanya. No? Kasi pag may mga bagay na ganun, kasi pagka mag-worship ka na sa Lord at lumalalim ka na, maalala mo yun. Maalala mo yung mga weakness mo, maalala mo yung mga struggles mo. So nakaka-distract yun. Ngayon, pag gusto mo nang lumalim, gusto mo matanggal yung mga bagay na yun. At mahirap matanggal yung mga bagay na yun pag sarili mo lang, pag nagsusolo ka. Kailangan natin ng bawat isa para ma-set free tayo sa ating mga struggles. Yung alam mong may mag-i-intercede sa'yo, kasi malaking bagay yung intercession. Ang intercession is praying for another person. No? Kung walang nag-i-intercede sa'yo, specifically doon sa struggle mo, ay mahirapan ka sa sarili mo lang. Kasi kung hindi ka mahirapan sa sarili mo lang, hindi dapat malaya na noon pa. Yan. So, ang dahilan kung bakit matagal sa isang Kristiyano yung struggle na yon, kasi nahihiya siyang i-open. Wala kasi siyang tinuturing na discipler. Mentor. Kasi ang pagdi-disciple kasamang mentoring, pero hindi lang mentoring. And may na-overemphasize kasi natin yung mentoring. So, ganun lang yung hinahanap natin tuloy, yung magme-mentor sa atin, magtutulong para ma-polish yung ating mga talento, ma-polish yung ating mga skills, at mabigyan tayo ng mga advice sa ating mga ginagawa. So, yun lang kasi yung ating nalaman when it comes to discipleship. Hindi tayo naging aware that our discipler is also our counselor.
na pwede tayong humingi ng counsel sa kanila. At tandaan po ninyo, lahat ng mga habits natin, mga bad habits natin, ang kailangan niyan ay counseling. Kailangan natin ng counsel para ma-set free tayo. So anything na nag-struggle, anything na struggle ng mga bagong believers, no? Ang susi para matanggal 'yan is counsel. Hindi ba nababalitaan na sa mga rehab, it's more on counseling naman doon, di ba? It's more on counseling. At kahit hindi ministers, kahit hindi believers yung mga nagka-counsel. Yung mga psychiatrist, di ba? O guidance counselor. Hindi naman sila believers lahat. Hindi naman Christians lahat yung mga guidance counselor. Pero bakit nakakatulong sila sa ikasi-set free ng mga estudyante sa kanilang mga bad habits? It's because of counseling. Kasi dun sa counseling, nag-o-open yung kinakaunselan. Pag nag-open siya, nagkakaroon ng release. Kaya yan ang yung mga celebrities na kung nababalitaan niyo yung mga celebrities na nagkaroon ng problema sa moral life nila. Ano ang solusyon na ginawa nila nung nabunyag na yung ginagawa nila? Anong solusyon na ginawa nila? Nagpa-counsel sila, di ba? Dumaan sila sa counseling. Yung isang minister ngayon na sikat, celebrity pastor na fire sa kanyang posisyon as a pastor. Mga artista ang kanyang mga na-impluwensyahan, pero naakusahan siya ng hindi naakusahan, inamin niya infidelity. That is moral area of his life. So anong balita sa kanya ngayon? Inamin niya, nag-undergo siya ng counseling. So ang mga bagong believers, para mabilis yung paglago nila at deliverance nila, kailangan nila ng counsel na manggagaling sa kanilang mga discipler. Are you sensing spiritual attacks from the enemy lately? Okay? Bago ko gusto ko munang tapusin yung sinabi ko kanina na, Brad, kung sakaling tatanungin ko yung asawa mo, palagay mo, ano ang kanyang magiging response kapag tinanong ko, kumusta yung the way na mag-isip ka, the way na yung physical energy mo. Kung tatanungin ko siya, palagay mo, ano ang kanyang response sa mga katanungan na ito? Para siya mismo mag-isip siya, ano kaya kalagayan ko na pwedeng sabihin ng aking asawa? Makakatulong pa yon na maging maayos ang kanyang relasyon sa asawa kasi ayusin niya ang kanyang buhay. Ano kayang mga ipinapakita ko sa aking asawa na pwedeng mapamarisan ng iba, o ano kayang ipinapakita ko sa aking asawa na kapag itinakwento niya sa iba ay makaka-apekto sa aking reputasyon. O makakatulong pa yon para maayos niya yung kanyang sariling buhay. Kasi hindi pala siya aware na pwedeng ang asawa niya ay nag-u-observe sa kanyang pagkatao. Kasi nakakalimutan na yun ng mga may asawa. Or pag tumatagal yung relationship ng magjowa, nakakalimutan na nila yan. Na ano ang pagkakakilala niya ng jowa mo sa'yo.
na kung sakaling tanungin siya ng ibang tao tungkol sa'yo, ano ang kanilang sasabihin? O magiging aware ka ngayon. Oo nga, no? So kung ano yung aking maipinakita sa kanya ng mga nakaraang araw, syempre, yun ang kanyang sasabihin sa iba pag may nagtanong sa kanya tungkol sa akin. O di marirealize mo na kahit asawa mo na pala siya o kahit jowa mo na siya, ay dapat nagpapakita ka pa rin ng mga good examples. Para kung siya tinanong tungkol sa'yo, ay alam mo na sasabihin yung mga good examples. Yan, so yan ay tatanungin niya yan doon sa dinidisciple niyo kapag medyo lumalalim na yung relationship ninyo as discipler and disciple. So tatanungin mo sa kanya, palagay mo Brad, palagay mo sis, ano yung mga spiritual attack? Yan kasi ano yan, minsan hindi sila aware na mayroon palang ganon na ang dahilan ng kanilang mga problema ay mayroong spiritual darkness or spiritual forces na umatake sa kanya at hindi nila alam yon. Kala nila normal lang na problema. So pag tinanong mo yon sa kanya, palagay mo halimbawa sa bahay nila, no? Palagay mo Brad sa bahay nyo, dito sa bahay nyo, wala ka bang napapansin na para bang hindi na normal? Kasi baka naman umaatake ang spiritual darkness sa'yo, sa family mo, at hindi kayo aware. So, tinatanong ko yung para at least nandito ako para matulungan ka na i-rebuke, i-resist yung mga spiritual forces na ito. Sa mga iba nga na mga members namin, sa mga disciples ko lang nalalaman na meron palang spiritual pressures, spiritual forces na nangyayari sa loob ng kanilang bahay. At buti na lang yung mga disciples na ito ay nagpapagamit sa Lord para matulungan yung mga kapatiran na ganito. So sa mga new believers, pagka naitanong mo sa kanila, or hindi lang new believers, kundi yung mga alam mo na inassign sa'yo ng Lord or inassign sa'yo ng pastor mo sa church na yon, na ikaw ang mag-oversee sa kanila. Kasi hindi kaya lahat ng pastor yan. So, dapat ikaw mismo as a church member, may mga ino-oversee ka. Ang kanilang condition, spiritually, and sa family, basta ikaw nag-oversee, nagpo-provide ng oversight. Kasi kung pastor lahat mag-provide ng oversight, nako, hindi kaya yan. Yan ang purpose ng discipleship, para may mag-oversee sa lahat ng pumupunta sa church. So, kailangan hanapin mo ang mga yon, or kung wala doon sa mga present na mga members, kasalukuyang members, then ikaw mag-produce ka. Mag-produce ka ng mga i-oversee mo. Yan. So, tatanungin mo yon, aalamin mo yon, at mas maganda kung bago mo i-rebuke yung mga spiritual forces na ito na umatake sa kanila, ma-relate mo yung sarili mong experience na nangyari din sa iyo yon, para malaman nila hindi sila nag-iisa, na hindi lang sila nakakaranas ng ganon. If Satan were to try to invalidate you as a person or as a servant of the Lord, how might he do it? Palagay mo Brad, palagay mo sis, kung sakali man si Satanas, ay magpaplano siya na sirain ang buhay mo, sa palagay mo, sa anong paraan niya ito gagawin? Or ano ang pwedeng maging gawin niyang pintuan para pumasok sa buhay mo at sirain ka niya? Ayaw ka na niya magpatuloy sa Lord. Ayaw ka na niya magpatuloy sa paglilingkod mo sa Kanya. So, yung mga ganang klaseng conversation, dapat na ilalagay mo yan sa convo ninyo, na para aware siya kung saan yung pwedeng pasukan pala ng Satanas sa kanyang buhay. Kasi pag nag-open yan, sasabihin niya, palagay ko, brother, kung sisirain talaga ng Satanas ang buhay ko, baka sa babae or baka sa lalaki. So malalaman mo yun, magiging aware ka pa na yun pala ang kanyang weakness.
Oh, paano kung nag-confess ay lalaki yung dinidisciple mo? Tapos sabi niya, siguro, brother, ang pintuan na gagawin napapasukan ng Satanas sa akin, siguro yung aking nakaraan kasi homosexual ako. O at least nalaman mo, homo pala siya. O di pati ikaw magiging aware na rin. Kasi baka hindi mo alam na homosexual pala siya. Yung pag siya ay pinupuntahan mo o nakikita kayo ay inaakbay-akbayan mo siya. Kasi lalaki nga. O yun pala sa pag-aakbay mo sa kanya ay natitrigger na pala siya. O, may ganun. Pero ano naman, lesbian naman yung aking ano, uh, na, na nabalitaan. Siyempre, mababae kasi mas affectionate sila sa kapwa nila babae. Yung yakap-yakap, yan, mas ano sila doon kaysa sa mga lalaki. And then, lesbian pala yung ano. Sa tuwing nakikita sila, kasi dati siyang member ng ano, volleyball. Siyempre, mga babae yung mga kasakasama sa cell group nila. Tapos, pag outing-outing, ganun, natitrigger na pala siya. Hanggang sa nalaman nila na ganun pala siya. Di at least, nang nalaman nila ganun. Kasi nagkaroon sila ng open forum. Nang tinanong siya, palagay mo, sister, pag sisirain ng Satanas ang buhay mo, saan siya pwedeng pumasok? Doon na siya nag-open. Sa totoo lang, siguro yung aking nakaraan, doon niya ako pwedeng sirain. Kasi dati akong lesbian. Nung sinabi niya yon, din naging aware sila. Doon nilimitahan nila yung kanilang yung dating style nila sa isa't isa. Pag sila lang, nalimitahan na yon kasi aware na sila doon. Alam na rin nila kung ano ipagpipray nila sa kanya. Pag hindi siya nag-open na ganun, baka may, it's possible na pwedeng siya ay, imbis na lumago, bumalik sa dati at pwedeng meron pa siyang mabiktima doon sa kanyang mga kasakasama. Kaya ganyan talaga pag hindi nag-open yung isang new believer, hindi talaga masiset free yan. Kailangan mag-open yan para maset free siya. Ayan, so next is, where are you financially right now? Things under control, anxious, in great debt. So, kailangan malaman mo rin yan. Mapag-open mo sila, ano ang kanilang kalagayan financially. Pero sa bagay na ito, ngayon kasi, hindi na mahirap malaman yan kasi pati mga ganyang bagay pinupost na yan sa Facebook na may mga bagay dito na hindi nyo na kailangang itanong kasi nag-post na sa Facebook. At siya pala, lahat ng mga questions na ito, yung kasagutan dito, please lang. Pagka yung ipopost nyo sa Facebook, nalilinya sa mga katanungan na ito, huwag nyo na lang i-post. Yan, huwag nyo na lang i-post. Sabihin mo na lang doon sa discipler mo. Kung kailangan may tinuturing kayong discipler. Kasi, ang dahilan yan kung bakit post sa Facebook yung mga tao, kasi wala silang discipler. Wala silang mentor, wala silang counselor, wala silang teacher, wala silang shepherd. Kaya sila nagpo-post ng kung ano-ano sa Facebook. Kaya nga yung mga may nagdi-disciple sa kanila, madalang niyang mag-active sa Facebook o sa mga ibang sa social media. Madalang yan. Yang mga madalas mag-active, lalong-lalo na sa Facebook, ay wala kasi mga discipler or na disconnect sila sa kanilang mga discipler for some reason. Kaya sa Facebook na nila binabaling. Ang problema doon, pag sa Facebook mo pinupost, vulnerable ka sa maraming tao. Kaya bago mo siya i-post sa Facebook, ay mag-isip ka muna mabuti.
sa pagpo-post ko ba ng bagay na ito, makakatulong ba ito sa akin? Or baka mas magka-problema ako? Yan. So, isisingit ko lang, no? Kasi karamihan sa inyo single. At maaring darating ang time, papasok kayo sa relationship. Alam nyo, wala nang papantay pa kapag ang relationship ninyo is private. Mas nadadagdagan ng problema ninyo kapag pinapublic nyo yung relationship ninyo. Sabihin ko sa inyo, mas magkakaproblema kayo. At pwedeng makadagdag ng pagka-depress ninyo kung sakaling nagkaroon kayo ng problema tapos halimbawa nauwi sa breakup, no? Kasi pag sa mag-asawa nga naghiwalay pa, mas lalo sa hindi pa mag-asawa. So, although sa relationship, pagka-involve kasi yung tao, ay mayroong limitation yung pag-work ng faith. No? Kasi tao yan eh. Tao yan, hindi mo kontrolado yung ugali niya. Hindi mo kontrolado yung pakiramdam niya. Hindi mo kontrolado yung kagustuhan niya at kaisipan niya. Lalo pag hindi siya nag-mature spiritually, di ba? Or kahit mature siya spiritually, pero hindi siya nag-mature mentally. At hindi siya, wala siyang emotional intelligence. So, kung wala mga ganon, kahit mature siya spiritually, talagang nakakasakit yan talaga. At hindi siya marunong mag-handle ng pressure sa relationship. So, pagka nauwi sa breakup, yung relationship ninyo, tapos in the past, post ka ng post gaano kayo ka-sweet, mas nadagdagan tuloy ang pressure sa'yo. Kasi hindi lang yung paano mo hahabulin yung nasa isip mo, kundi paano mo i-explain sa mga nakaalam ng relationship ninyo. Yan, so, lalong-lalo na sa love life nyo, hindi nyo na dapat pinapublic. Yung mga ipopost ninyo na nalilinya sa mga questions na ito, magdalawang isip muna kayo bago nyo i-post. Yung mga ini-story ninyo, make sure na hindi ka magsisisi balang araw kung bakit ini-story mo yun. Dahil marami akong sa akin sa mga post ko nung 2010, 2011, dumating yung time na nagsisi ako bakit ko pinost yung mga yun. Kaya dumating yung time sa akin na in-stalk ko yung sarili kong account, dinilit ko lahat yung mga bakit ko pinost ito. So dinilit ko lahat yung aking mga old posts. At ewan ko bakit may mga nakapag-save, may mga tapos pagka napagtripan ka, isi-send na lang sa'yo. Ganun pala yung na-post ko. So, may mga young people kasi sa amin na mapag-trip na ini-stop ka. Tapos yung mga nakakatawa, yung screenshot nila, tapos kung may sipa, isi-send sa'yo yun. The next is yan, sa financial, no? Alamin mo rin. Pero sa akin na hindi ko masyadong ito. Pero alam ko na isa ito sa mga problema ng mga ibang mga members. Pero pagdating naman sa intercession ko sa kanila, ay hindi nawawala yon, yung kanilang financial being. Next is, are there any unresolved conflicts in your relationship right now? Ayan, so, kasi may mga mag-asawa, pupunta sa church, magkasama pupunta sa church, pero pagdating sa bahay, may problema sa kanilang pagsasama. Ayaw lang nilang malaman,
sa church na ganun nangyayari sa kanila. So, hanggat hindi nila na-open ito sa isang merong spiritual authority sa kanila, ay mahirap yon. Mahirap ma-solve sa kanila yon. Nagsasama sila pero hindi na gaya ng dati. Nagsasama dahil lang sa dapat pagsama. Or iniintindi nila siguro yung kapakanan ng kanilang mga anak na maapektuhan sila pag nalaman nilang hindi na sila maayos. So, maganda kapag pasukan ito ng discipler pagka medyo malalim na yung kanilang relationship na na-build kasi nga nag-i-invest ka ng time. So, ang mga iba ay hindi mahirap para sa kanila mag-open sa mga ganitong bagay. Kahit baguhan pa sila. So, discerning the time. What kind of time have you spent with anyone who is a non-Christian this month? So, alamin mo yan. Brad, sis, palagay mo, sa buwan na ito, may mga nakasama ka pang mga unbelievers at gaano karami yung time mo sa kanila kumpara sa time mo sa mga believers. Then, pwedeng maging daan ito para i-encourage siya na damihan niya yung time niya na makipag-fellowship sa mga believers. Tapos, ipapasok mo na yan, same feathers flocks together. Same feather flocks together. At may mga kasabihan na pakilala mo sa akin ang iyong mga kaibigan at ipapakilala ko sa iyo kung sino ka. Yan, so pagkat malalaman mo rin ang pag-time na dapat niyang malaman yung mga ganon. At saka, ikaw mismo, para malaman mo na ang kasama niya during weekdays ay sugarol pala, sabungero pala, kasi pag ganon yung mga kasama niya, then eventually magiging ganon din siya. Kaya as protection mo yan sa kanya, protecting him sa pwedeng kauwian ng kanyang buhay. Mayroon nga nagsabi sa akin na ako, pastor, hindi ako may impluwensyahan. Yung mga kasama ko sa trabaho, puro sila may mga babae. Pero sa akin, hindi ko ginagawa yan. Hindi ako may impluwensyahan. Totoo nga, pero ilang taon lang na nangyari sa kanya. Hanggang sa nalaman ko, bumigay din siya. Pero hindi alam ng asawa niya. At siyempre, same feather flocks together, eventually makukontaminate. Kaya dapat kung siya nagtatrabaho sa isang opisina na puro babaero yung kasama niya, then dapat yung time na gugugulin niya pag sila nagsama-sama after the work, dapat magugol na lang niya yon sa pagkakaroon niya ng time sa mga believers para hindi siya matulad doon sa kanyang mga kasama sa trabaho. So, kaya nasabi ko, discipleship is messy. Kung di ka ready sa ganung bagay, ay hindi ka pa ready mag-disciple. Pero, it can be done. Dahil sinabi ni Jesus Christ, go and make disciples. At sa una lang yan. Sa una lang naman yan mangyayari. Then, what challenges do you think you're going to face in the coming week? Para ma-anticipate niya, anong possible na pwede niyang ma-encounter? Susunod na buwan? Susunod or next year? Kung magtatapos na yung kagaya ngayon, December, magtatapos na yung taon. Palagay mo, Brad, ano ang possible na ma-encounter mo next year? Para ma-motivate mo siya na mag-prepare siya. Na kung sakali mong dumating yung ganong sitwasyon, prepared na siya. What would you say are your fears at this present time? Yan ang lalo sa mga babae. Yung kinakatakutan nila. Ano yung
kasalukuyang kinakatakutan mo. Yung mga babae, ang dami nilang kinakatakutan. At pag natulungan mo ang isang tao sa kinakatakutan niya, ayaw niyang mag-disconnect sa'yo. Kasi lumalakas yung loob nila pag i-encourage mo sila na wag silang matakot sa mga bagay na yun. Tapos nakakapagbigay ka ng mga scripture verses. Then sa tuwing magsasalita ka, ay panlaban nila doon sa kinakatakutan nila. Ayaw nilang makipag-disconnect sa'yo pag ganon. Kung saan mo na-open yung kinakatakutan mo, tapos nabibigyan ka ng lakas, ayaw mo mag-disconnect sa kanya. And then last, what 3 things are you most thankful to God for? O pag natanong mo sa kanya yan, palagay mo, Brad, kung mayroong 3 bagay kang ilalagay as top list mo na pwede mo ipagpasalamat sa Diyos, anong mga bagay na yan? O para maging aware siya na ipagpasalamat niya dapat sa Lord lagi yung bagay na yan. Kasi nakakalimut ang tao kung ano yung mga dapat ipagpasalamat niya sa Lord. O, pagkatapos yung nag-usap, na nasabi niya sa'yo yung mga dapat niya ipagpasalamat, pag alis mo, magpapasalamat na yan sa Lord. At saka pag yung one-on-one discipleship kasi, mas may opportunity na mag-open yung isang tao compared to a group. Sa group, maaring merong isang present na ayaw niyang marinig yung kanyang dapat sabihin. Kaya nga pag sa akin madalas mangyari ang pagka halimbawa nilabas ko ang isang group para i-build yung relationship. And then maya-maya may mag-isolate sa'yo. Maya-maya may mag-isolate sa'yo. Kasi hindi niya masabi yung sasabihin niya sa'yo na naririnig ng isang kasama. Yeah, so pinaka-effective talaga is one-on-one discipleship. Pero ayaw nating mag-engage sa one-on-one kasi ang gusto natin maramihan kaagad. Hindi ka makakapag-disciple pag ang tinatarget natin lagi ay large group. Hindi mangyayari ang discipleship nun. Para makapag-produce tayo ng sarili nating bunga, mag-engage tayo sa one-on-one discipleship. Hindi mo mamamalayan yan pag ginagawa mo yung one-on-one discipleship. Yung mga dinisciple mo, magdi-disciple din yan. Tuturuan mo din silang mag one-on-one discipleship. At ituturo din nila doon sa na-disciple nila na mag one-on-one disciple din sila. Pagka nangyari yung one-on-one discipleship sa bawat dinisciple mo, then dito ka nakakasiguro na strong yung mga members mo. Pag walang one-on-one discipleship, shallow yung spiritual life ng mga church members. And kailangan ng time to invest. Okay, so meron pa tayong 15 minutes ata. Titingnan ko kung ano yung mga importante. Okay, how do we help a disciple grow? Okay, so but before that, imamarathon ko lang ito. How to start your own discipleship group, no? Mas maganda kung marami ka nang dinidisciple one-on-one, syempre yung time mo dyan na pakonti ng pakonti para sa mga
iba. So, ang mangyayari dyan, halimbawa sa isang location, mayroon kang pupuntahan doon. Ang tinuro ko dati sa mga unang batch, yung mas nauna sa inyo, sa isang location, pag nagkaroon ng opportunity para mag-open ng Bible study, so okay yon, para makarinig ng gospel yung mga pwedeng ma-invite, okay yon. Halimbawa sa isang Bible study, mayroong 10 na umattend. So, preaching the gospel. Ang gagawin mo doon, go and preach the gospel, Mark 16. Then, maaring maulit ito next week or sa mga ibang araw, depende sa time meron ka at mayroon sila. Then, follow up doon sa pinreach mo about the gospel. Then, pag nasigurado mo na nag-accept na ang mga ito sa Lord, obserbahan mo kung sino yung alam mong mas masigasig. Or through your contact sa lugar na yon, tatanungin mo sino sa kanila, sa mga umattend na yon, 10, sino sa kanila ang alam mong mas seryoso sa kanilang pagtanggap sa Lord. Or you need to pray. Ask the Lord kung sino sa kanila yung ibubukod mo for one-on-one discipleship or for a small group discipleship. Kasi sa pag-aalaga ng, halimbawa, example sa manok, sa mga talagang nag-aalaga sa poultry, no? Halimbawa, 1,000 manok, no? 1,000 sisiw. Yung 1,000 sisiw, halos pare-parehas yan ng laki. But after 1 week or 2 weeks, may mga maiiwan at may mga bubulusok ang paglago. So, ang isang conventional technique, pagka gano'n yung nangyayari, after 2 weeks, lahat ng bumulusok ang paglago, dahan-dahan nahuhuliin ang mga yon, tapos ibubukod sila. Dahil pag hindi mo sila ibubukod, may maapektuhan sa kanila at titigil yung paglago. Samantalang kung sila ay ibinukod mo, halos pare-pareso lang ang paglaki, yung mga naiwan o yung mga maliliit pa, mas bubulusok ang kanilang paglago kasi inaalis yung mga malalaki. And then yung mga malalaki, nagsama-sama sila, mas bubulusok din ang paglago nila kasi mas marami-rami ang yung mapapakain na sa kanila. Parang ganun yung principle na ganun, yung sistema na ganun. So, nag-preach ka sa large crowd and then paiiralin mo ngayon ng discernment or talagang mag-intercede ka, Lord, sino dito ang mga ibubukod ko for personal discipleship, for one-on-one discipleship, or for a small group discipleship, na doon mo i-invest yung time mo. Kasi ganun talaga kahit si Jesus Christ, diba? Maraming crowd si Jesus Christ, pero may 12 lang naman talaga siyang pinili. And then doon sa 12 na yun, yung 3 very close sa kanya. Si James, si John, si Peter, at si James. May 3. And then doon sa 3, si John ang kanyang pinaka-close. Ganun talaga yung sistema ng discipleship. May 1, may 3, may 12, may 70, then may crowd. Sa ating crowd lang ang gusto natin. Pero hindi. Kung gusto natin pangmatagalan yung effect ng ating gagawin, gayahin natin si Jesus Christ. May 1, may 3, may 12, may 70, may crowd. At yung sistema na yon, yun ang dahilan kung bakit nakarating sa iba't ibang bansa at nakarating dito sa Pilipinas dahil sa sistema na yon. Kaya yung gagawin mo ngayon na discipleship, hindi mo lang alam na ang sistemang tinuturo ko sa inyo ay
mamaya pumanaw ka na sa mundo, yung pinaglaanan mo ng panahon, gumagana pa rin. Pero pag magkukonsentrate tayo sa pagpipreach sa crowd, kakalimutan ng tao yung pinreach mo. Makakalimutan ng tao kahit anong ganda yung pinreach mo. Makakalimutan ng tao yan. Pero mag-invest ka ng time mo sa isang individual. Yung tao na yun, hindi kanya makakalimutan. Kasama lagi ang pangalan mo kahit saan siya pumunta. So kung talagang gusto mong lumawak ang impluensya mo, then mag-invest ka ng time sa isang tao. And then pagka alam mong lumago na siya, invest ka ulit sa ibang tao. Ganun. And then, turuan mo siya na mag-invest din sa ibang tao. Hanggat mamaya, maraming nakakaalam sa pangalan mo kahit hindi ka nila na-meet personally. Dahil sa in-invest mong time. Yan ang ibig sabihin ni Jesus Christ na fruit that will remain. Ang nais ng Lord sa atin, magkaroon ng fruit na nananatili. Paano mangyayari yon? Yung ginawa niya na sistema. Personal discipleship. Madalang sa crowd. Pero, everyday kasama niya ang mga disciples niya. Ganun ang sistema para makonquer ang world with the gospel. Kaya ang lakas ng loob ni Jesus Christ sabihin, go and make disciples. Kasi pinakita na niya yung sistema paano gawin ito. Once na nag-engage ka na sa one-on-one discipleship, then nag-start na you are winning the world. Investing your time to an individual is your first step to win the world. Hindi natin nare-realize yan. Kaya ang gusto natin kagad yung crowd, marami. Pupunta sa ibang bansa, maraming audience, maraming tatanggap. Palagay nyo, anong mangyayari sa mga millions na ito na nag-gather sa isang crusade na walang personal discipleship na mangyayari after the crusade? Anong mangyayari? Di sayang lang yung gastos. Sayang lang yung time. Pero kapag nag-engage ka sa personal evangelism, grabe yung lasting result niya. Okay, pag available yung isang dumalo sa Bible study, available siya, teachable siya, tapos faithful siya, then ito yung mga sinyales na pwede silang pag-investan ng time. Kasi syempre mag-i-invest ka rin lang ng time, di pipiliin mo yung talagang sigurado. Pag mag-i-invest ka ng pera, syempre sigurado yung dapat tutubo. Kung kinakailangan lang, saka kasumugal. Kung yung napuntahan mong location ng Bible study ay talagang wala kang makitang potential, then doon ka sumugal. Pag-pray mo na lang talaga kung sino doon yung pag-i-investan mo ng time. At habang nag-i-invest ka ng time, inobserba mo kung lumalago o hindi. Kasi kung hindi lumalago, halimbawa, 1 taon ka na doon hindi lumalago, then sabi ng Lord, yung principle dito, bago mo putulin, abunuhan mo muna. Kung inabunuhan mo at hindi lumago, putulin. Kung inabunuhan mo at lumago, tuloy. Kung pumunta ka sa isang lugar, 3 months, 6 months, nag-invest ka ng time sa isang tao, hindi siya lumalago, abunuhan mo, fertilizer, intercede, lead mo siyang mag-worship, dalawa kayo. Kung hindi ka marunong mag-gitara, hindi ka marunong kumanta,
Mag-download ka ng anointed worship music. Tapos, iyain mo siyang mag-pray na naka-play yung dinownload mo. Gawin mo yun ng madalas. Then, ilang buwan ang lumipas, lumago, dahil sa fertilizer, dahil sa intercession mo sa kanya, okay tuloy. Pero kung fertilizer mo, tapos wala pa rin, palagay ko ay oras na para maghanap ng iba. Kasi yung time na ginugugol mo sa kanya, baka mas magkakaroon ng resulta pag ginugol mo sa iba. Meron akong ginawang ganon. Tinanggal ko yung time ko sa kanya. Then na-realize niya na mas kailangan pala niya ang spiritual na bagay. Doon siya mas lalong naging faithful nung iniwanan ko siya. May mga times na kailangan ng ganon sa ibang mga tao. Hindi lahat ganon na. Pero may mga iba na ganon ang kailangan. Kailangan iparamdam sa kanila na sinasayang mo lang yung tinuturo ko sa'yo. So, baka mas kailangan ng iba. Kasi minsan baka totoo sa kanya yung huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. I-discern mo yon. Okay, nabanggit ko na yung mga iba dito. Okay, so 5 minutes, sasabihin ko lang sa inyo yung mga importanteng ituturo sa kanila. Importante, yung subject na beginning your new life in Christ. Mag-prepare kayo ng message na about sa ganyan. Being sure of your relationship with Christ. Nako, napaka-importante yan. Living a spirit-controlled life. Developing your daily devotion through prayer. Yan ang mga dapat ituro sa mga bagong believer. Developing your daily devotion through meditation of God's Word. Overcoming temptation and trials. Knowing and doing God's will. Having a meaningful involvement in a biblical church. Understanding Christian baptism and the Lord's Supper. Using and developing your spiritual gifts. Living as a responsible steward. Developing your Christian character. Witnessing to the world. Yan, so yung 13 lessons yan. At marami pang mga iba, pero yan ang mga importanteng maituro sa mga dinidisciple niya. So yan ang yung 13 lessons na yan, it takes time, di ba? Process. Pero as a new believer, dapat malaman niya yan. Ulitin ko, imamarathon ko ulit. Beginning your new life in Christ. Number 1. Number 2, being sure of your relationship with Christ. Number 3, living a spirit-controlled life. Number 4, developing your daily devotion through prayer. Number 5, developing your daily devotion through meditation of God's Word. Number 6, overcoming temptations and trials. Number 7, knowing and doing God's will. Number 8, having a meaningful involvement in a biblical church. Number 9, understanding Christian baptism and the Lord's Supper. Number 10, using and developing your spiritual gifts. Number 11, living as a responsible steward. Number 12 is developing your Christian character. Number 13 is witnessing to the world. And, halos kompleto yun. May giving doon, may serving sa ministry, may evangelism, at kung ano-ano pa. Yan ang mga dapat pagdaanan ng bagong believer at dapat gawin ng isang new believer at hanggang sa kanyang paghihintay, pagbabalik ng Lord, ay dapat ginagawa pa rin yan ng isang believer. So, magandang pundasyon yon. Okay, so natapos din tayo sa subject na ito. So, ina-expect ko na pagka-graduate ninyo, dahil 4 na subjects na lang yung ituturo ko sa inyo. So, yung after that, ay ka-graduate na kayo. So, i-apply ninyo. Kahit ngayon pa lang, i-apply ninyo
ang discipleship, one-on-one discipleship, para magkaroon kayo ng bunga, at bunga na hindi mawawala, fruit that will remain. You're blessed.